Good morning sa tanan. May request everyone to please stand. Pagbasahon naton ro passage nga aton nga pagatun-an makaron nga gahon. Let us read Matthew chapter 4. Basahon naton verse 18 hasta verse 22. I will start sa verse 18. Bugus-bugus kita and then magadungan kita sa verse 22. Basahon naton sa roaton nga projector yan, no? Raton sa aton nga projector. This is ESV nga version. No? So let's read dahil nga rang passage Matthew chapter 4 verse 18 hasta verse 22. Basa naton itdongan busbugos. I will start sa verse 18. While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Immediately they left their nets and followed him. Together, immediately they left the boat and their father and followed him. Let us pray. Father God, salamat gid Ginoo for the privilege nga makatipon kami makaron nga agahon sa pagsimba kimo, sa pagdayo kimo Ginoo. Salamat Lord for the presence of each one. Kaibahan Ginoo ro amon nga si KK nga mga parents. Salamat Ginoo nga makapamati kami, makapamagandong kami sa imo nga mga pulong makaron nga agahon. Lord, patawara gid kami sa mga saga nga amon nga nahimo. Limpi Lord amon nga tagipusoon nagpunahuna Ginoo agud nga maging takos kami sa pagpagapit kimo today sa pagpamati sa imong pulong. Buga Lord ro mga hindrances, buga Ginoo ro mga bagay nga nagaagaw sa among atensyon. Agud nga makapamati kami kimo makaron nga agahon. Lord, kabay nga the Holy Spirit gid ro manghikot sa tagipusoon ni kada isa. And I pray Father nga ikaw gid magtuot enablement, magtuot ginod gahom sa imong alagad as I share do imong mga pulong makaron nga agahon. Lord, dayawan ka gid sa amon nga tunga. Ginapasalamatan ka gid namon Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. You may take your seats. The title it aton nga meditation no, for today sa aton nga pagtunit pulong it Ginoo is follow me. Daya nga ra is a challenge nga ginhambar ni Lord Jesus Christ sa anang mga disciples when the Lord Jesus Christ started ro anang ministry. May mga certain people nga ginpili si Lord Jesus Christ, specifically ro anang mga disciples. So later on ginatawag naton sandang mga apostles because out of all those who followed him, may ginpili si Lord Jesus Christ nga 12 specific nga people to be his apostles. And the word nga nga disciple no kung nakabation ka may word nga disciple. By the way, dayaro theme no itaton nga mga preaching for the past nga month no sa kaming pagid nga mga wali naton, making Jesus known and make disciples. So the word nga ron nga disciple, it means a follower of Jesus. Pag-start ni Lord Jesus Christ sa nga public ministry, nagtawag imaw it certain people para magsunod ka na to be his disciples. Okay? So dayang nga account nga aton nga ginbasa kay na is the account wherein first nga gintawag ni Lord Jesus or anang mga disciples. Okay? Basahon naton no ro dayang nga passage. Basahon nako tuman. Ambay sa Matthew chapter 4 verse 18 baguang kara si Lord Jesus Christ nga nagumpisa sa nga public ministry. Of course, ro ministry ni Lord Jesus Christ no gagto imaw from gagto imaw sa different nga mga places. Nagawali imaw it pulong it Ginoo. He preaches the word of God. Nagapangmayad imaw it mga may sakit. Nagapa-feeding program imaw libre nga pagkaon no. 5 loaves of bread, 2 fishes.
ag nagapang cast out imo it mga evil spirit, ag most importantly gid ginawali na naro rupulong it Ginoo. So pag-start na ni Lord Jesus Christ, itana nga public nga ministry, dayro account, itana nga pagtawag it mga tawo to follow Him. Roana nga mga disciples. Matthew chapter 4 verse 18, hambaya, while walking by the Sea of Galilee, while nagbaktas ko no si Lord Jesus Christ, He saw two brothers, may nakita imaw, nga daywa nga kamagmayanghod, si Simon, who is called Peter, ginatawag nanda nga Peter. By the way, Peter, galing nga ron ay si Jesus, ta nagpangagan karon. Kay Simon gidaro pangalan ni Pedro. And Andrew, his brother, casting a net into the sea. So we know, kasayod kita nga si Simon nga rag, si Andrew, nga brother, they were fishermen. Agambaya, they were fishermen. And verse 19, nambaya, and He said to them, nagambay si Jesus, kay Andrew, kay Peter, follow me, sunod ka mo kakon, and I will make you fishers of men. Duro yun hambay ni Jesus. And ano do response ni Peter ag ni Andrew? Immediately they left their nets and followed Him. Insigida, ginaiwan ang dandang lambat, ginaiwan ang daro andang pang trabaho, ag nagsunod sanda kay Jesus. And then there's another story, sugpon, no, dahil nga verse 21. And going on from there, so siguro nagsunod yun si Peter, nagsunod yun si Andrew kay Jesus. Verse 21, and going on from there, he saw two other brothers, minakita ko man imaw nga another nga magmayanghod. Pero pangalan si James, no, the son of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father. So una sa boat, una si John, una man si James, kay banan daro andang nga tatay, mending their nets, and he called them. Gina-repair nan daro andang nga lambat, no, naga-maintenance nat andang lambat. Agday nga rang daywa nga magmayanghod si James ag si John, gintawag man ni Lord Jesus Christ. And ano ron natabo? Randa nga response, verse 22, immediately they left the boat and their father. Ginaiwanan daro andang nga boat, ibig sabihin ro andang nga trabaho, andang pangabuhian. Ginaiwan ng daro andang nga tatay, nakibot man siguro anang tatay, noy, sige mo gagto, mat ginaiwan niya akong daywa. And they followed Jesus. Immediately, they followed Jesus. Now sometimes ba kung pamatian naton dahil nga story, parang really, parang hindi ikaw kapati, no? Makaroon ka dali nga aywan ro imong trabaho, aywan ro imong kabuhi, aywan ro kung ano man ro una kimo makaron, ag magsunod ikaw kay Jesus. Siguro pa nga nino. Actually, kung tanawon ba ni Moro, another passage, next nga slide. Kung tanawon ni Moro, another account, nga ginhambay una sa pulong Ginoo, Mark chapter 1 verse 20, the same account. Pero may una nga ginsugpon, si Mark sa duyon nga ron nga passage, no? And immediately, di ba gintawag ni Jesus si James ag si John, and immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants and followed him. Kung tanawon naton actually, kung si Peter nga ag si Andrew, they were fishermen. Si James ag si John ag si Zebedee, medyo well off sanda compared kay, medyo mas manggaranon sanda compared kay Andrew ag kay Peter. Because sa anda nga fishing nga business, may mga trabahador sanda, no? Ibig sabihin, kung mangingisda ikaw, dahil nga si Andrew ag si James ag si John, medyo mabaho ro andang negosyo, siguro manami ro andang negosyo, manami ro andang kita, dahil may mga sanda, may mga hired servants sanda, mga wage worker, no, mga day laborer, may mga bayaran sanda nga mga tao para magtrabaho kay bahan. So somehow siguro medyo well off manami ro pangabuhi dahil nga rang daywa as compared kay Peter ag kay Andrew. Medyo mas manggaranon si James ag si John. But still, no, pag abot ni Jesus, pagpapit ni Jesus sa dayang nga mga magmayanghod, apat nga nga katawo, Jesus called them to follow him. And the word of God says, immediately ginaywan nanda tanan, ginaywan nanda andang nga net, andang nga trabaho, ginaywan nanda andang pamilya, ginaywan nanda andang nga tatay, and they followed Jesus.
Now the question katon makaron nga agahon, why should I follow Jesus? Kung ikaw, for example, doing your daily job, daily routine sa adlaw, what if isang adlaw magpagapit mo si Jesus? O let's say nga ikaw ito sa sitwasyon ni Peter. Ikaw sa sitwasyon ni Peter, ikaw sa sitwasyon ni James, ni John, or maybe ni Andrew. Kung magpagapit kaya kimo si Jesus sa gambagon na ng highway, or imong kung ano man imong ginaobra una, and you come follow me, the question is, would you follow Jesus sa imong kabuhi? Okay? Why should I? No, hara siguro do pangutana din, no? Haman gid pastor, ano gid ro may una kay Jesus? Nga sundon na ko nimo that I will follow him sa akon nga kabuhi. Imagine ni mo ro gin-sacrifice it daya nga nga mga apostol. I mean, for example, may bagay yun ikaw, may manami ikaw nga trabaho. And then hambaw ni Jesus kimo nga ay do yun nga ron ag magsunod ikaw kakon. Ano kaya excuse nga tong hambon? Ay, Lord, manami gun ra akon nga sitwasyon makaron, manami na akon nga kabuhi. Why should I follow Jesus? So, tatlo nga bagay, tatlo nga reasons why kinahanglan naton mag-follow kay Jesus. First gid, why should I follow Jesus sa akon nga kabuhi? First gid, because He is the only way to God. Hambait pulong id Ginoo, John 14 verse 5 to 6. Hambait pulong id Ginoo, Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus is the only way to God. Grabe ka man, pastor, daton malang ginaistoryahan niya, iwan ko akong lambat. Tapos, sabto ni ako nga, Jesus is the only way to God. Makaroon gida ka, grabe, pastor, do meaning galiit pagsunod kay Jesus? Yes. Do pagsunod kay Jesus, buko niyang dait basta-basta nga, for example, no, ibut na nga binaton sa social media, no? Sa social media, kabaabo nga ginatawag naton nga mga followers, di ba? May mga followers, no? Kung may nang isang katawo nga na gusto nimo, na ila ikaw, or maybe kung ano ra ng mga ginaobra, ginaklik nimo ralen, ro follow, no? Pero kung amat, bukod matanan sa duwing nga ro nga tawo, imo nga nailaan. Siguro mayad mo sa sports, for example, no? Mayad mo sa boxing. Pero there are certain areas nga wa ka man naila, pero dahil naila ka sa daya nga part ita nang kabuhi, ginaklik nimo ro follow. But you see, when we talk about following Jesus, bukod niyang dait gasunod-sunod ikaw kay Jesus, there are certain things nga manami si Jesus nga ron, or nagapangmayad imaw, manami imo nga tawo. Following Jesus means ginaaywan ni muro tanan-tanan dahil gusto nimo nga sundon si Jesus sa imo nga kabuhi. Actually, kung tanawon naton ro Bible, no, haman it ano gid ro pinaka point it tanan-tanan nga haman pastor kinahanglan why should I follow Jesus sa akon nga kabuhi? Because ultimately haragi dabiro ultimate nga gina-claim ni Jesus that He is the way, the truth, and the life. And Jesus said, no one comes to the Father except through me. Wa gunit iba nga dagan nga rutawo maguwas, rutawo makasugod sa ginharian Ginoo except kay Jesus Christ. So pag-aam naton nga pastor daton malang ginaistoryahan ka to, ginaiwan na malang rolambat, or aiwanan mo malang rakon roanda nga mga trabaho or kung ano man na, or doana nga pamilya. Tapos gali ro sabat haman it kinahanglan ako ni follow si Jesus. It means entrance nimo igto sa ginharian it Ginoo. Ibig sabihin may mga tawo nga gasunod-sunod pero bukod man gid sandait fully nga follower it isang ka person. Siguro certain aspect. But when it comes to Jesus, wa it makaruyon nga choice kita nga mga tawo. Either masunod ka kay Jesus or hindi ka magsunod. But I tell you, proclaim ni Jesus Christ nga ginahambal sa pulong id Ginoo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
that is an exclusive nga claim nga ginahambay ni Jesus Christ. Really, haragid ro pangutana, no? Haragid actually ro pangutana. Next slide. Sino or ano duimo nga ginasaligan nga magdagaki mo sa langit? That's really the issue here. Kaya na ginahambay nato sa aton yung mga CKK nga mga parents, no? We always say, ginahambay ginamon pirmi sa aton yung mga Sunday school, sa mga times nga nagawalig ta, we always say, this is not about religion. Do pagsunod kay Jesus, bukod dait mapamember ka sa Banga Fundamental Baptist Church, mapamember ka sa Makara, bukod it makaruyon ro pagsunod kay Jesus, bukod it pamembro, bukod it, because really ro pinakapangutana gid katon makaron nga agahon, ano ro imo nga ginasaligan or sino ro imo ginasaligan nga magdagaki mo igto sa langit? Is it ro imo nga religion? Dahil ba baptist ikaw, or dahil ba miyembro ikaw itdaya nga group of people, or dahil ba ginaisip nimo nga pastor, mayad man ako nga tawo, mabuot man ako, bukod man gid akot grabe ka makasasaya, sangkriti man lang man, kung amat man lang ako pastor nagapang libak. Ano ba gid? Kung amat kababo kitang ginahambar nga pagaom naton, rato niya sarili ro magdaga igto sa langit. So, ro ibang tawo gasalig sa sarili. Masimba ako kada Domingo, mabulig ako sa akong mga kapwa. Mapamiyembro ako sa daya, o kung wa ka gasalig sa imong sarili, basi gasalig ka sa imong nga grupo, sa imong denomination, or kung ano pa man. But the word of God clearly states, nagahambay gid ro pulong Ginoo, and hararo gina-claim ni Jesus that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kay ba yun karon do Baptist? Okay, wa kami naga-claim, no? Iya sa simbahan, wa kami naga-claim na kung member ikaw, automatic igto ikaw sa langit. Basi makibot ka mo pag-abot ninyo ito sa langit, may mga tao itong makita nimo, ay hamat iya kating, no? Tapos kag gina-expect nimo nga ito sa langit, gininusoy nimo sinyon si Makara, pati mo iya, pati mo sa impyerno. Basi makibot ka. Why? Kasi sambilog malang rudagan nga ro tawo makaagto sa langit. Now, Acts chapter 4 verse 12, hambat pulong Ginoo. And there is salvation in no one else. Wagon it ibang kaluwasan. For there is no name under heaven given among men whereby we must be saved. What ibang kaluwasan kundi sa ngalan yang ni Jesus. Grabe nga claim, no? Grabe kay exclude. Pastor, how about ro dato nga to pastor nga mga Muslim? How about ro mga ano pa gid? Mga Hindu? How about ro mga daya nga paano ro mga ibang relihiyon pastor nga uwa sanda nagsalig, uwa sanda nagakilala kay Jesus Christ? Ibig mong sabihin pastor saga sanda? Yes. Grabe man, no? Grabe nga claim, no? Grabe ka man pastor? Grabe ka judgmental? But the word of God clearly states nga uwa gunit ibang kaluwasan kung bukon it si Jesus ro imo nga dagan pagto sa langit. Ro Bible nagaturo exclusively nga si Jesus lamang ro dagan. So that's why duyon yan ro importance, no? Haman kinahanglan natong hambagan do mga tawo nga kinahanglan da si Jesus andang kabuhi, because the Bible states nga kung uwa ikaw nagkilala, agwa ikaw nag-surrender it imong kabuhi kay Jesus Christ, to follow Him, to be His disciple, to surrender your life to Him, agamo ni mo, Lord, kinahanglan ko ikaw, Lord Jesus, sa akong kabuhi, makasasaya ako, magto ako sa impyerno. If hindi ro tawo makakilala kay Jesus, there is no way nga ro tawo nga ron makaagto sa ginharian it Ginoo. That's why it is very important for people to know ro ginahambal nga ra it pulong it Ginoo. There is no salvation, or there is salvation in no one else apart kay Jesus Christ, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. By which paagi ang kay Jesus Christ kita maguwas. You might say nga grabe ka man pastor ka judgmental nga kamo tagali ro maguwas. Bukon it kamo. Ro ginambat pulong it Ginoo is sa tanan nga magsalig kay Jesus.
It's not about the group, it's not about kung sino man ikaw nga tao. Kung pangutana is ginkilala mo ba si Jesus Christ sa imong kabuhi? Nga imaw, rumagdagaki mo, imong ginsaligan, nga imaw rumagdagaki mo, igto sa ginharian, it Ginoo. That's the first reason. Haman gid, why should I follow Jesus Christ sa akong kabuhi? Because there is no other way to enter the kingdom of God apart from Jesus Christ. Secondly, ikaywang nga rason, haman kinahanglan naton nga kilagahon, haman kinahanglan naton i-surrender atong kabuhi kay Jesus Christ is because Jesus cares for you. Nagakabaga si Jesus Christ para kimo. Basi hambagon ninyo nga, Pastor, wa man gali kami i-choice kasi kung hindi kami magsunod ka na, parang blackmail lang ba, basi ang ninyo parang blackmail man doon, Pastor. Kung hindi kami magsunod ka na, magto kami sa impyerno, pilitan la tagalira. But really, kung tan-awon naton ro pulong Ginoo, bukon it makaruyon do case. Although nga ginahambal naton nga Jesus is the only way, kung hindi ka magsunod, hindi ka kasunod dito sa ginharian ni Ginoo. But secondly, makita naton nga bukon yang si Jesus ito, sige parusa, kung hindi ka magsunod, parusa, kung magsunod ka, igdo ka sa langit. That's not the case. Kung tan-awon naton si Jesus Christ, hambay panganit isang kakanta, no? No one ever cared for me like Jesus. What ibang nagakabaga kimo more than kay Jesus Christ. Kung may una nga person nga hindi gid gusto kunta nga maagto ikaw sa impyerno, kita nga mga tao sa impyerno, that is the Lord Jesus Christ. To the point nga, of course, gin-sacrifice na naroana nga kabuhi para katon. So, ang bawa nato nga, ano ron, Pastor, ginapilit kita ra. Bukod, gusto ni Jesus nga hindi kita maagto sa impyerno. Jesus cares for you. Bukod niyang dait, sunod ka o hindi, nagakabaga ka si Jesus Christ. Why should I follow Jesus Christ sa akong kabuhi? Because Jesus cares for you. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Tawan ko ikaw kapahuwayan. Verse 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Nabudlayan ikaw? Are you heavy laden? Do you labor? Nagapangabudlay ikaw? Ano rambang ni Lord Jesus Christ? I will give you rest. Sa tanan, this is an offer. Sa tanan nga nabudlayan, sa tanan nga nagahakwat it heavy nga burden sa anang kabuhi, hararo gina-offer ni Lord Jesus Christ kapahuwayan. Verse 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Now, of course, ro ginamin it dahil nga passage. Kung tanawon gid ani mo context it dahil nga passage. Firstly, ro ginamin gid kara is do ro law nga nagapabugat sa mga Jew, sa mga Israelite. Ro burden nga anda ginakwat una ro ginatawag naton nga ro legalism. Okay? Ano ro legalism nga ron? Din bang pagaom itawo, pagaom nanda nga kung magrudagan para makasugod ikaw sa langit is magpakabuot. Mayon nga nagahambal nga, Pastor, do yun Pastor, do way nga makaagto ka sa langit, banan nakakon, dapat magpakabuot ikaw, dapat mabuti ikaw, dapat tumano nimo tanan nga nakasugat sa Bible. Pangutana, kaya ba natong tumanon ro tanan nga nakasugat sa Bible? Ang pagbugtaw mo pa nga ni, ano gagi mong ginaisip, no? Umabo gagi kitang saga. So kung isipon natin, kung makaruyon ra atong mindset nga rudagan para makasugod ka ito sa langit, kinahanglan mo magpakabuot, hararin do problema, paano nimo tumanon, tanan-tanan do yun nga ron. Pero kasay ka mo kung ano ro gina-offer ni Lord Jesus Christ, doon nga ron yung mga saga sa aton nga kabuhi. And by the way, kabuabo ro saga sa aton nga
kabuhi. Sa aton niya ginaisip, sa aton niya ginahambal, sa atong bagatyagon, sa atong mga ginaubra. Abo-abo ang saga kita. Kung isipon nato na kung ano ang kita, kung seryoso ang kita, nga kung sincero ang kita, sayod naton deep within our heart nga hindi gid kita makasugod igto sa langit unless may una nga someone nga mag-intervene, someone nga magbulig katon, nga bugon duyon nga ron nga mga saga sa aton nya kabuhi. Pastor, gusto ko man kunta magbag-o pero hindi kita na kon kayang bag-on ro akon nya kabuhi. Well, hararo ginahambal kimo ni Lord Jesus Christ. Hararo ana nga ginapromise kimo. Pagapit ikaw kana, ag i-unload nimo duyon nga ron nga mga saga sa imong kabuhi. Ag mangayo ikaw at kapatawaran, ag pagapit ikaw, ag hambal ro promise ni Lord Jesus Christ, I will give you rest. But not only, no, bukod nga mang it about sa saga, but even ro mga bagay sa atong kabuhi nga nagatao kato ni kabugatan. Grabe man doon, Pastor, parang one size fits all nga solution, no? Sa bilog nga solusyon para sa tanan nga problema, doon rin mo nga ginamin, Pastor. Dumduman akon kat nagbiyahe kami from Bacolod to Iloilo. Nagsakay kami at fast crab. Samtang nagsakay kami at fast crab, may una nga nagtindog ito nga gaki. Nagapromote imaw it Banyos. So, amba na harap, very effective gid daday nga Banyos. Kung masakit ing ugo, banyoson yang nimo. Makara to imong mga instruction. Kung mataas imong BP, banyoson nimo iya sa imong ano. Maganaba dayon nimo nga BP, ngambal. Kung may mga kawunggo ikaw, ibutang nimo diyon nga ron, banyoson nimo na, mapagos imo nga kawunggo. 7 days. Maron. Kung may mga agap-up ikaw, kung may mga dysmenorrhea, sakit imo nga pusoon, banyosin nimo dayon nga ra. O pinamati ako for pila ka minutes, grabe na nang hinambal. Kagawi-gawi kita nang hinambal. Pero grabe man makon nga banyos ron, milagro man makon doon, bukod at banyos doon. Tanan ba nga sakit ba included yung tanan nga sakit? Paumang. Wala paumang makon da. Ayan ba na man akong manipis yun imong buhok, pwede man imong ibanyos dahil nga ra sa imong ugo, agad magtubo ro imong buhok. Tuyok din ako kay Mrs. Bakit ha? I mean, din bang parang ridiculous bagaro isang kabagay dahil hindi ka ka-relate, di ba? Parang pati. Pero nga ni kung una ikaw sa sitwasyon sa imong kabuhi nga hambay ni Lord Jesus, you are heavy laden. I don't know, wako kasayod kung ano ro inyo nga mga ginaagyan sa kabuhi. Siguro riba kinyo may mga problema. I'm not saying nga kung follow ko kay Jesus, wakat problema ya sa kabuhi. But what I am saying is, hambay ni Jesus, kung ano ro mga kabugatan nimo sa kabuhi, may una gid ang isang katawo. Next nga slide. Kung ano man imong kabugatan sa imong kabuhi, may una nga isang ka person nga naga-care para kimo. Because during ginhambay ni Lord Jesus, come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Tawaan ko ikaw ikapahuwayan. Kapahuwayan sa imong karag. It could be saga sa imong mga kabuhi, or maybe kung ano man yung mga anxiety or fear. Ano ro bagay nga nagatao kimo it fear sa imong mga kabuhi, kahadlok. Love cast out fear ko, no? Nagatabog it. Fear. Kung isipon nato, no, like for example, I don't know, sa mga students, no, sa mga estudyante, abo ro mga
cases baga it mga suicide, no? May mga student nga hindi uta kaya ro pag-eskwela, hindi kaya ro pressure baga of studying. May mga tao nga nag-commit it suicide dahil hindi na kaya ro burden sa andang kabuhi. Or maybe kung ikaw gatrabaho, ikaw pressure sa imong boss, or kung ano man yung mga problem, or kung ano nga situation sa imong kabuhi, may nga ning naghambay no nga, Lord, wa pa nga ni natapos ro. Nag-go through ikaw ba challenge sa imong kabuhi. Wa pa nga ni natapos sa sambilog, may maabot yung man nga sambilog. Hindi makahambay ka nga, ano taro gakatabo sa akong kabuhi nga para ko ta akong Number pa nga ni ito siyang kananay, ito sa Iloilo, nagabisita ako. Ba na pastor, ano taro gakatabo sa akong kabuhi nga parang ginabagsakan ako langit at ginaigpit ako langit ag lupa. Ano ba? Nagbahog ra ng tiyan dahil may una imong sakit baga sa anang tiyan, parang sa anang atay. Nagbahog ng tiyan. Tapos ro anang unga dahil nga rang nanay, anang unga hay drug addict. Gindakop it pulis ro anang unga. Banana aminado mataman ako pastor nga drug addict akon nga unga, pero duyon niya rong adlaw nga gindakop imaw gin plantingan ko no ebidensya tao kung ano ro minatod. Mindo ana ba ang ginaagyan sa anang kabuhi. Pastor, what hindi ta kaubot kung ano gakatabo sa ang kabuhi makaron. May sakit ako, harap ara ako nya unga nga gindakop it pulis. Feeling na ako na ginanuhan yung tako it gintalikdan ako't Ginoo, ro yun ra nang hambay. That's not the case. Because hambay ni Lord Jesus Christ bisan ano man ro imong ginaagyan sa imong kabuhi. Jesus cares for you. Another passage hambay 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your anxiety on Him because He cares for you. Itao naton sa Ginoo kung ano man ro mga ano anxiety nga ron. Ro mga bagay ba ang imo ginaproblemahan, ro mga bagay nga ron nga concern nimo sa imo nga kabuhi, mga bagay nga hindi ka katuog sa gabi it inisip budlayan ka. Ano ro bagay nga hindi ka katuog sa gabi Diyon rin imong concern. Rin nagatok imot anxiety. And you know what? Ang ba't pulo yung Ginoo? Itaon mo kay Jesus doon niya ron. Why? Because He cares for you. Philippians 4:6 and 7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God which surpasseth all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. I don't know kung ano man ro imo nga ginaagyan makaron. Pero regardless, araw na akong ginahambay parang miracle oil ba yung no? Doon ro sabat? Ano ro sabat? Jesus Christ ro sabat sa imong kabuhi. And you know, harap bagay ro ginaisip na akong nga reason. Hamanit kung magpagapit ikaw kay Jesus ay mabuligan ikaw. If you follow Jesus sa imong kabuhi, mabuligan ikaw. Tanan abi nga mga kasakit, tanan nga kasakit iya sa kalibutan. Kasakit pain and suffering, mga gira, mga gutom, tanan-tanan niya kasakit iya sa kalibutan. This is all the effect of sin. Rusaga. Dahil makasasaga ro tawo, tanan nga suffering, tanan nga pag-antos, this is all because of sin. And you know, someday, Jesus will make everything right. I-correct ni Lord Jesus Christ. Tanan-tanan nga saga iya sa kalibutan. That's why it is important for us nga surrender do aton nga kabuhi sa Ginoo. Kung amat, ro mga kasakit sa aton nga kabuhi, doon nga ron, bunga man ko amat, consequences doon ko amat, it mga saga man nga desisyon, saga nga mga bagay nga ginaubra naton sa aton nga kabuhi. Haman it
Doon niya ron nga paghilong, no? Later on, saan na nga kabuhi naka-develop it liver cirrhosis. Mina kong kilaga. Ginatubi, nagataro inom. Sige, inom. Malangan, nagniwang imaw, naghabok ratian, may cancer. Ben ako, sir, kamusta ka gon? Banana, I made a wrong decision sa akon nga kabuhi. Sometimes, pero mga suffering, kasakit, mga anxiety nga ron, those are effects, consequences of our sin. But I tell you, hararo gina-offer ni Jesus Christ kimo because He cares for you. Kapahuwayan. Surrender your life to Him and follow Him. And Jesus promises rest for your soul. Thirdly, ikatlo, why should I follow Jesus? Because Jesus died for you. Ano ra ginobra, Pastor, ni Jesus? Nakita Ginoo kita tanan mga makasasaga. We are sinners and we are bound to hell pagto kita sa impyerno. Agambay pulong Ginoo. God showed His love for us. Ginpakita it Diyos ra ng gugma katon. In that while we were still sinners, Christ died for us. You know, instead nga kita magto sa impyerno, hara lang resolusyon, hara ro hambay Ginoo. Ginahigugma ko kamo, rubilog nga kalibutan, kamo tanan nga mga tawo, ginahigugma ko kamo. Hara resolusyon, ipapadagan ako na kung bugtong nga unga, ag imaw ro magantos ito sa cross, imaw ro mamatay, imaw ro magbayad, itsaga sang katauhan ito sa cross. Agud nga ikaw masalbar. But the question, makaroon nga agahon, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pirara question, whoever believes. But whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Let me tell you, bukod tanan nga tawo, gusto si Jesus. Bukod tanan nga tawo, magsunod kay Jesus. May mga tawo nga nakakilala kay Jesus. Yes, kilala ko ron. Si Jesus ron, kada Semana Santa nga ron nga ginapagawa sa TV. Kilala ko imo ron, kada December nga ron, kad sa kilala ko imo ron. Yes. But not everyone would follow Jesus sa anang kabuhi. Bukod tanan nga tawo, isurrender do anang kabuhi ag magsunod kay Jesus Christ. No. Bisan kilala pananda si Jesus. So the question is, will you follow Jesus sa imo nga kabuhi? Why should I follow Him? He's the only way to God. Imaw yung dutagan pagto sa langit. Number 2, He cares for you. Ginhigugma kad Ginoo. Nagakabaga ro Ginoo kimo. More than anyone else, ro Ginoo gid ro nagaisip it imong kapakanan. To the point nga hambay number 3, ginpapadaga it Diyos si Jesus Christ. Si Jesus nag-volunteer it ana nga kabuhi para mamatay, para igansang sa cross. Sagud imo ro magbayad it imo ag akon nga saga. Itsaga itsang katauhan ito sa cross. But this is the question, hararo challenge. Will you surrender your life kay Jesus? Will you surrender your life kay Jesus? Ano rin mong excuse? Ano ro? Kung hindi ikaw, or kung nag-aagang-agang ikaw, makaroon nga agahon, nga isurrender imong kabuhi sa Ginoo. Daw pangutana, alin? Ano nga bagay? Sa anong bangod nga ikaw, hindi ka mag-follow kay Jesus? Kasi ka mo hambay, iti siyang kananay kakon. Manami man doon, banana. Bukunit nanay, iyahabot, parent, iya, kabuhay ko tanaw ka istorya. Manami man doon, pero hindi lang anay, next time lang. Aman makon. Aman hindi ka magsunod kay Jesus. Kasi abo pa akong gustong ubrahon sa ako niya kabuhi. Hindi na nasabat, abo pa ako yung gustong ubrahon. Haman kung magsunod ka kay Jesus, hindi mo pwede ubrahon doon niya ronay. Siguro anang ginaisip, abo nga bawal. Siguro may inimong saga sa nang kabuhi. Nga ginaisip na nga kung magsunod ako kay Jesus ay iwan yun akong dayang ara, hindi yun akong dayang ara pwede obrahon.
Pero akong pangutan na, is it worth? Anong bagay or circumstansya sa imong kabuhi nagapugong kimo nga magsunod sa Ginoo? Kung may una nga circumstansya gid man sa imong kabuhi, wala akong pangutan na, is it worth? Doon nga ron nga bagay nga hindi ka magsunod sa Ginoo dahil mas gina-value pa nimo dayang nga sa imong kabuhi. Abo pa man akong obrahon, at tao kung ano ra nang ginamin ka to, pero ana sigurong ginamin, abo pa imong saga ang gusto obrahon. Nga kung magsunod imo kay Jesus, hindi na nadato nga to pwede obrahon. Next time lang mana. Ro pangutana galing wa kakasayod kung saan ikaw mamatay. Ro yun ro pangutana. Do you know? It is urgent. This ro pagtawag it Ginoo, pagsunod sa Ginoo is an urgent call for each one of us. Because sambat pulo Ginoo, the moment you die, kung mamatay ikaw, it is judgment time. Mayad pa siguro kat dato nga tong manakaw ba nga to? Ginambay man ako da sa ato nga Sunday school. Kat manakaw ba nga to nga nakabitin nung nga kaibahan ni Jesus? Mayad pa imaw. Taman. That day nga mamatay imaw, kaiping na naroman yung luwas. Sabi, no? Because not everyone get that chance. Taman, pastor, may mga tawo nga wa sanda ga-expect nga duyong adlaw mamatay yun sanda. Dumduman nyo kat dato nga to mga estudyante nga nagmotor nga to, no? Nga nagkating classes masanda kasayod nga kung makating classes sanda dato tagaliro final nandang moments nang kabuhi, di ba? Gulpi ang dumiritso ito pa namatay sa sala kung anyo pa tong bagay. Not everyone get that chance kapareho sa manakaw. Aman. Although nga duyong adlaw is the appointed time nga mamatay imaw, nakabitin ni mauna bukod tanan nga tawo gaka-experience it makaron din bukod ba tanan nga tawo nga may opportunity pa ikaw nga lapit lang ikaw mamatay, pero sayod nimo nga lapit ka lang mamatay. May mga tawo nga diretso at patay. But while that doon nga ron nga manakaw nagahang ito sa cross, kaiping malang na si Jesus, but he realized nga kung mamatay ako doon yung nga ron nga adlaw, maagtugid ako sa impyerno. He needs a savior. Pero you know what? Hambay na kay Jesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Dumduma ako kung nakaon sa imong ginharian. Ano ba ni Jesus? Today you will be with me in paradise. Grabe, no? Wa ka pa namatay pero ginassure ka ni Jesus, magtukat langit. Kay ban ko ikaw, makarong adlaw. Hindo na, kung mamatay ka gon, kita kita ito. You will be with me in paradise. Grabe nga privilege. But again, not everyone would get that chance. So kung ginaisip ni mo nga, saan ako masunod yan? Next time lang galing pastora. Manami man dun, pero next time lang. I tell you, wa ka kasayod. Wa kita kasayod. Kung saan, no? Why should I follow Jesus? Lastly, Matthew chapter 6. Basahin natin, please, dahil nga passage. Matthew chapter 16, verse 24. Ano dahil nga mix nga mga passages, but let's just read bilog nga nakasulat na. Ready? Begin. Then Jesus told his disciples, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it." Why should I follow Jesus? Haman sundon naton, haman isurrender na akon rakon niya kabuhi sa Ginoo. He is the only way to God. What iba? Kung hindi ikaw, ibang dagan nga makasugod ikaw sa ginharadyan. Number 2, nagakabaga o Ginoo kimo. Bisan ano man ro imong circumstansya sa imong kabuhi, makaron, I tell you, Jesus cares for you. And He offers rest sa imong kagag. And thirdly,
Why should I follow Jesus? Because He died for you. He died on the cross. Pero pangutana, will you take up your cross and follow Him? Nanginmatay si Jesus para kimo. Kung magsunod ikaw sa Ginoo, praise God. Pero kung hindi ikaw, hamaan. Ano gidro nagapugong kimo? Because Jesus said, anyone nga hindi mag-take it ana nga cross and follow Jesus, ibig sabihin ro mga sacrifices sa pagsunod kay Jesus, and even to the point of death, makaruyon niya klase it commitment. Pero ginausoy ni Jesus, if anyone would come after me, kung gusto nimo nga magsunod, mag-follow, let him deny himself, take up his cross and follow me. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Kung wa ikaw it commitment sa pagsunod, you cannot be a follower of Jesus. Parang ikaw nga nagaklik ito sa Facebook nga follower pero bukon ikaw it willing sa imong nga pagsunod. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. You are not worthy of Christ if you do not take your cross and follow Him. Whoever finds his life will lose it. Kung ginauna ni mo imong sarili, you will lose your life. Next time lang. Med man doon, marami man doon, but I don't know. Awa ko kanila, hindi ako magsunod kay Jesus. But whoever loses his life, you surrender your life, Lord, surrender na ko na kong kabuhi nimo. Whoever loses his life for my sake will find it. Ikaw ro makakita it. Life. Eternal life na ginapromise ni Jesus. If you surrender your life to Him today. Magapangamuyo kita. Father God, salamat Ginoo sa imong mga pulong. Lord, ro pagtawag nimo to follow you is an invitation to everyone, para sa tanan Ginoo. I don't know kung ano ro mga circumstansya sa among kabuhi. I don't know kung ano ro reason ro iba haman it hindi sanda magsunod kimo, but we learned nga ikaw Ginoo ro only way pagto sa ginharian ni Ginoo. Nag ikaw nagakabaga kamon, nag ikaw nanginmatay para kamon. Kabay pa mabot gid ro point sa among kabuhi Ginoo nga maka-decide kami, Father, nga i-surrender namon ro among kabuhi kimo, and we will follow you. We will be fully committed sa among nga pagsunod kimo. Salamat gid for the challenge of your word makaron nga agahon. Ikaw gid ro manghikot sa among mga tagipusoon, Lord. In Jesus name we pray. Amen. Magkatindog kita tanan. Let us all stand please. Salamat gid sa pulong sa Ginoo. Thank you Pastor Kevin. Duko kita sa aton mga ulo palihog. Let us bow down our head. Let us pray. Pangamuyo anay kita. Heavenly Father, Lord, salamat gid. Thank you sa imong mga bilidhon nga pulong makaron. Naintindihan gid namon Ginoo. Pagsalamat sa mensahe nga klaro gid sa amon nga mga kabuhi Ginoo makaron. Sa nagapadayon kita pray, I'd like to invite you sa sining invitation makaron kimo. Makaron pa lang ikaw nakabati sa ruyon nga mensahe, or probably nakabati ka na sa aton mga bisita, sa aton mga parents. Before kita pauli karon or before kita maglantaw sa aton mga kabataan, think about yourself. Imo kaugalingon. Ag sa imo tagipusoon, naklaruhan ikaw, nabukas ang imo nga mga hunahuna, imo paino-ino ag imo tagipusoon. Tama gid. Rupulong it Ginoo. Ay pirmi man ako gaadto sa simbahan, pirmi man ako gapangadi, pirmi na ako gaimo maayad nga obra binuhatan. O galing lang, why kuya kabalo pastor kung sino ako makadto, nahadlok gani ako kung ako mapatay. Because hindi ko kabalo kung sino ako magkadto. Ang paino-ino na kon base pa lang kaluyan ko sa Ginoo.
Pero makaron naubtan akon. I understood and naintindihan ko gid rupulong it Ginoo. Gusto ko imaw saligan sa akon kabuhi makaron nga aga. Ay di ko gusto nga mag-desisyon hinaga o kung saan-o nga mga inadlaw because I don't know kung saan-o ako mapatay kag madula iya sa kalibutan. I want to decide this morning. Sa aton nga mga parents, kung iya ka man, ag naintindihan nimo. Ag maghambal ikaw sa imo kaugalingon, Pastor, klaro ang pulong sa Ginoo. Saligan ko si Ginoong Jesus sa akon kabuhi magaron. Ag kilalahon ko imaw nga imaw ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi nga makasulod ko sa gingarian sa langit. Pero nabatian ko to, Pastor, kay ina nga kita tanan makasasala. Pwede ako makapangayo ipatawad si Ginoo? Yes, pwede gid. Sa sining nga aga mangayo kapatawad si Ginoo. Kung ikaw magdesisyon makaron, upod ka kakon magpangamuyo makaron, ibahan ko ikaw. Sunod ka sa sining nga pangamuyo, sining nga pangadi sa imo tagipusoon. Because I know nga kung ikaw magpangamuyo sa raya nga pangamuyo, you're talking to God directly to Him. Ag nakabalo ang Ginoo kung anong aral sa imo kasing-kasing sa imo tagipusoon. Mga muyo kita, sunod ka kakon. Agraya nga pangamuyo hay ang kunon mo ni sa imo tagipusoon. Ag ikaw mismo magkilala kay Ginoong Jesus, magapangamuyo kita. Sunod ka kakon palihog. Ginoo, ginaako ko nga ako makasasala. Ag hindi ako kaluwas sa akong kaugalingon, hindi ako makasulod sa gingarian sa langit. Pero salamat sa mensahe nga nabatian ko makaron nga agahon, Ginoo. Ginoo, saligan ko ikaw, kay ikaw ang nagpanginmatay sa krus sa Kalbaryo na banhaw sa katatlong adlaw. Ginoo, patawara ako sa akon mga sala. Ginoo, tuuhan ko ikaw. Saligan ko ikaw, isurrender ko akon kabuhi kay mo, Ginoo. Agbatunon ko ikaw bilang akon Ginoo kag manluluwas. Salamat nga makaron nga agahon. Sa lubos na kilala ko ikaw, Ginoo. Agnawuptan ko ang imong mga pulong. Ginoo, luwas sa ako. Ginoo, willing ako magsunod kimo. Willing ako, Ginoo, nga mag-learn sa imong nga pulong ag magkilala kimo, Ginoo. Dayang akong pag-ampo kimo. Hantop sa akong tagipusoon. May I know kung sino nagpangamuyo upod kakon sa sininga aga? Would you raise that hand, please? And yes, salamat. Yes, yes. Yes, salamat. Kabay pa. Kabay pa matuntuod ato nga pagpangamuyo sa imo tagipusoon. The Lord knows your heart. Bukod it relihiyon, bukod it baptist, kundi makaron nga agahon, ginbaton mo si Ginoong Jesus kay mo Ginoo kag manluluwas, may relasyon ka na kana, and He is in your heart, and He will stay in your heart forever. And if you continue to know more about Him, attend ka Sunday school and Bible study sa Sininga Church, turuan ka namon. Heavenly Father, Lord, thank you that indeed God, the Holy Spirit is working in the hearts of your people. Salamat sa mensahe, Ginoo. Very clear, naintindihan ginamon. And thank you for those who raised their hands, Lord, acknowledging that they pray and communicate to you, they talk to you, they prayed sincerely from their heart. And I pray for them, Lord, kabay pa magtubo ato nga binhi sa ila tagipusoon. Thank you, Lord, for your word. Your word is powerful and sharper than any two-edged sword. Thank you, O God, for the Holy Spirit that is working, convicting the hearts of your people. So sininga aga, Ginoo, kabay pa, hindi ini masayang sa ilang mga kasing-kasing. And even your people who are listening, kabay pa, they will always give importance to share the gospel to those who are lost in darkness. Thank you, O God. We give the glory and honor to your name.
the love of God the Father in heaven, the grace of our Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all throughout all ages. Amen and amen.